After 2 hours, napamulat ako ng mata nang biglang nagpreno ang bus na sinasakyan namin. Nauntog tuloy ako at napaaray. Jackie, okay ka lang? Dali-daling lumipat ng upuan si Vice at tinabihan ako. Aray, yun lang naisagot ko habang sapo ko ang napumula kong noo. Patingin nga ako. Kinuha niya yung kamay ko at tiningnan. Nabigla ako sa sumunod na ginawa ni Vice sa akin. Nilapat niya ang mga labi niya sa noo ko kung saan may maliit na bukol. Naramdaman ko ang init ng hininga niya. Ganito kasi ang kinalakihan namin noon pa man. Kapag nabukulan yung mga maliliit na bata, ganito ang ginagawa ng mga matatanda sa amin. Madalas nga ito ginagawa ni Lolo sa akin kapag nauuntog ako o nahuhulog dahil sa aking kakulitan. Sa totoo lang, kinilig ako. Para akong batang paslit na binibaby ni Vice. Ano ka ngayon, Bella? Nek-nek mo. Sigaw ng isipan ko. Sa akin na tumabi si Vice hanggang marating na namin ang Davao. Siguro na konsensya ang bakla kaya niya ako tinabihan. Sinabi rin niyang sa braso niya ako sumandal. Kaya ako naman, tuwang-tuwa. Kasi alam kong di maipinta ang mukha ni Bella sa inggit. Sabi ko nga sa sarili ko na, wow, babakla-bakla lang tong BFF ko pero nakakadali rin pala ng cheeks eh. Biruin niyo yun, hanggang ngayon parang may pagtingin pa rin si Bella sa kanya. Katagal-tagal na noon pero parang hindi pa rin siya makaget over sa best friend ko Ibang klase talaga tong si Jose Marie, Vice Ral, aka Pretty Vice na daw siya ngayon. Napaisip tuloy ako. Alam kaya ni Bella na bakla si Vice? Or alam niya siguro? Imposible namang hindi, diba? So ibig sabihin kahit bakla si Vice, okay lang sa kanya? Napalalim tuloy ang pag-iisip ko Honestly, matutuwa ako kapag naging isang ganap na lalaki ang best friend ko. Pero kung si Bella lang din naman ang magiging girlfriend niya, ay nako, kahit na ikakasal na sila sa simbahan, hahad lang talaga ako. Tinabihan ko si Jackie. Alam mo kasing inaantok siya at kailangan niya ng mga bisig ko. Nakonsensya tuloy ako nang mabukulan ang mapuputi niyang noo. Pinasandal ko siya sa braso ko. At kaya pala biglang nagpreno ang bus na sinasakay namin kanina kasi may biglang tumawid na bata. Buti na lang hindi nahagip ng bus. Uso po naman ang disgrasya sa panahon ngayon. Parang damdamin ko lang din para kay Jackie. Parang disgrasya na hindi mo alam kung kailan darating, kung saan at kung paano mangyayari. Pero ito lang yung klase ng disgrasya na gugustuhin mong uulit-ulitin kasi alam mong masaya ka. At yun ang hinahanap-hanap ng puso mo. Mahal ko na yata si Jackie. Dati akala ko kawalang hiyaan lang itong nararamdaman ko Pero ngayon, parang hindi na talaga biro itong nararamdaman ko Nung magkatabi kami ni Bella at nakasandal siya sa akin, di ko mapigilan ang sarili ko mapatingin sa kinauupuan ni Jackie. Gustong gusto ko siyang tabihan kaso nahihiya naman ako kay Bella. Ewan ko nga ba, nahook na yata ako kay Jackie. Doon ko na-realize na minsan may pagka-choosy din tong mga puso natin Kapag puso na ang nagpasya, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Dapat ko bang sundin ang tibok ng puso ko? Naguguluhan ako. Natatakot ako. Isa pa, hindi pa ako sigurado kung hanggang kailan ko ito mararamdaman. Siguro dadating din yung araw na bumalik na sa normal yung feelings ko. Pero ano nga ba yung normal? Hindi ba yung ganito? Ang magmahal ng babae, ang isang lalaking tulad ko. Masisira na ang utak ko sa kakaisip.
Alas 5 na ng hapon kami nakarating ng Davao. Pagbaba namin ng bus, nakita ko agad si Tom. Ngingiti-ngiting na makita si Jackie. Hi Jackie. Hello Vice. And hello. Bumaling ito kay Bella. Di niya pa kasi ito kilala. I'm Bella. Siya na mismo nagpakilala sa sarili niya. I'm Tom. Nice to meet you. Same here. Jackie's boyfriend? Ah, hopefully. Okay. So, manliligaw. Tumawa lang si Tom habang hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa mga labi. Okay. I see. Tara na nga, parang uminit bigla ang simoy ng hangin eh. Nauna na ako maglakad, hindi ako lumingon. Nainis ako bigla. Kaya pala adat-adat umuwi itong si Jackie. Kasi naman pala, may naghihintay na sundo. Bad trip. Hindi ko na malay na binilisan pala ni Bella ang paglalakad para mahabol ako. Vice, kain muna kaya tayo. Gutom na ako eh. Kahit snacks lang. Sige, matipid kong sagot. Jackie, snack muna daw tayo ha. Okay lang ba? Okay. May malapit na coffee shop doon, no? Doon na lang tayo. Mas na bad trip lang tuloy ako. Mas mapapahaba pa tuloy yung exposure nitong si Tom. Kainis. Pwede bang bawiing wag na lang mag-snacks? Pero, kakaya naman kasi kay Bella. I need air. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Patient, Vice, patient. Sabi nga ni Boy Abunda, gabi-gabi, make your mama proud and be kind.